Sa pumapagpalang umaga sa bawat isa, sa dakilang bagay na tayo patuloy na muling magkasama-sama sa gawain ng devotion na ito at pasimulan ng ating umaga upang ipagbaka natin ng buong maghapon na pinuno muna tayo ng presensya ng Panginoon. Salamat po dahil nagagalak po ako na muling gamitin ng Panginoon sa oras at sa umagang ito. Bago po ang lahat, tayo muna po umawit ng isang awitin. Hindi kayo nagkulang. Hallelujah. Hallelujah. Iyo lang ang pag-asa ko, tanging kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't kayo ang kasama, panatag na. Kahit kailan di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa amin walang hanggan. Ko ako noon pa man. Kayo lang ang pag-asa ko, tanging kayo ang buhay ko, Jesus. Kahit naman pangamba, basta't kayo ang kasama, panatag na. Kahit kailan di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa amin hanggan. Inibig nyo ako noon pa man. Kahit kailan di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ang pag-ibig nyo sa amin walang hanggan. Inibig nyo ako noon pa man. Kahit kailan di kayo nagkulang, biyaya nyo sa amin laging laan. Ibig nyo sa amin walang hanggan. Inibig nyo ako noon pa man. Inibig nyo kami noon pa man. Inibig nyo kami noon pa man. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo ng panibagong umagang ito na aming patuloy na tinanggap sa inyo. Ay kayo po ang aming makaulayaw, Panginoon. Patuloy namin po umpisahan ang aming umagang ito sa pakikipagniig sa inyo. At sa aming devotion na ito, samahan niyo lamang po ang inyong lingkod na tanging kalooban niyo lamang po ang patuloy na mga pangyayari at maihayag, tanging pagpapala na isa'y kay tutugon at pangailangan, Panginoon, ng bawat anak mo na manonood, O God. Kayo lamang pong higit na magpakahayag at patuloy ko nga pong inaangkin ang
ang patuloy na pagtatagumpay at katagumpayan niyo sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Muli po, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, at sa oras na ito, ang live devotion na ito ay manggagaling sa Door of Faith, Balagtas, Bulacan. At ang inyong lingkod po ay si Pastor Efraim Nieto, na inatasan po ng ating tagapanguna ng Pastor Joel na patuloy na maging pagpapala or naging daluyan lamang po ng pagpapala sa umaga. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 2. Alam na alam po natin yung verse na ito. Ang sabi po dito, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Pero ang akin lang pong yung A, yung mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok. At napaka-positibo at napakagandang deklarasyon na pinanghahawakan natin bilang anak niya na nagmamahal at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen po. Dahil sa ating buhay na nagmamahal sa Diyos, yung ating pinagbabakang paglilingkod ay kaakibat ng ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Amen po. Dahil ang pagiging anak ng Diyos ay malinaw na malinaw sa atin na hindi tayo exempted sa mga kaharapin, sa mga pagsubok, mga kapatid, sa mga alalahanin. Amen. Dahil yung mismong great exemplar natin, or ang ating Panginoong Hesus, ay sumuong sa mga pagsubok para ating matamasa yung buhay na ganap na ipinagkaloob niya sa atin nung tayo sumampalataya. Kaya sa umagang ito, sabi po doon sa ating pag-aaralan, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Dahil alam natin, yung ating pong buhay ay kalarawan o nilalarawan ng salita ng Diyos bilang mga atleta. At bilang mga atleta, hindi sila magtatagumpay kung hindi nila ipagbabaka yung kanilang pag-iensayo, yung kanilang pakikipagharap sa kanilang mga daily routines para ma-enhance ang kanilang mga kasanayan. Kung anumang atleta ito, basketball man, kung lalo na sa mga, alam natin yung naging viral na ngayon, atleta, yung mga nakaraang panahon, yung gymnast na nag-viral, si Carlos Yulo. Bago pa niya ito matanggap, talagang naging proseso ang kanyang paglakad sa pag-iensayo mula sa elementarya habang hinuhubog siya hanggang sa dumating yung ganap na makamtan niya yung inaasahan ng isang atleta na makatanggap siya ng gold. Pero sabi dito sa chapter 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ng katatagan ang inyong pananampalataya. Nasabi dito, sa tuwing dumaranas tayo ng pagsubok, magalak tayo. Dahil yung kagalakan ang nagdudulot sa atin upang patuloy tayong humarap sa mga kaharapin natin. Amen. Dahil Lunes na naman po ngayon, ang bawat isa sa atin ay pinagtagumpay ng nakaraang linggo at sa matagumpay nating gawain kahapon sa araw ng pagsamba. Pero hindi malilingid sa atin na panibagong pakikibagbakan na naman po dahil araw ng Lunes. Lalo na sa bawat isang magulang na naglilingkod at lumalakad lamang po sa pananampalataya. At kung ang kalalagayan natin ay wala pa po tayong church building, church lot, at marami pa po tayong mga bagay na alalahanin, katulad po ng ministeryo na hinahawakan ng inyong lingkod. Maraming Judith, po ba? Maraming mga kailangan ihanda kada may bayarin. At lalo na kung may mga bagay na bilang magulang or bilang isang lingkod na magulang, kapag may nag-aaral ka na kolehiyo at may mga bagay may mga anak sa iyong umaasa, di po ba?
Pero sabi dito, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. At sabi po doon sa aklat ng Pedro chapter 4 na huwag tayong magtaka kung dumaranas tayo ng pagsubok kasi kabalikat na ito ng ating buhay na nilalakaran. Dahil ang buhay natin bilang anak na nagmamahal sa Diyos at naglilingkod sa Kanya upang maging kagamit-gamit sa ubasan ay inahalin tulad sa gintong dinadarang sa apoy. Sabi po sa aklat ng Pedro, unang Pedro chapter 1, makikita po natin doon, sabi po natin dito, mula sa 6 hanggang sa sumusunod, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa gintong nawawala. Yun na lamang po tayo. Kaya, sa mga bagay na ating kinakaharap, isa process na katulad ng ginto para mawala yung impurities, mawala yung dumi, ito ba? Ay kailangan idarang sa apoy. At bilang sabi doon, kailangan natin maging magalak. Dahil sa pagiging anak ng Diyos at pagiging lingkod na sumusuong, gaya na nasabi ko kanina, alam na natin yung mabuti. Na ito yung bagay na niloloob ng Panginoon. Nagagalak tayo mabuti. Pero may nagpapaalala rin po sa bawat isa sa atin na mas mabuti pa ang dapat nating isipin at panghawakan. Na higit tayong makapanatili, higit tayong makaharap sa ating mga bagay na nagiging inaayon ng Diyos na ating kaharapin. Pero salamat sa Diyos dahil sabi po dito, kaya tiisin ninyo sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 4, sabi dito, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap kayo at walang pagkukulang sa inyong pong buhay. Dahil alam natin na sabi po sa isa pang salita ng Diyos sa 1 Corinthians 10:13 na walang pagsubok na pinagkakaloob ng Diyos na hindi natin mapapagtagumpayan, na higit pa sa niloloob ng Panginoon na ito'y maranasan natin dahil alam ng Diyos na makakaya natin. Amen? At kung ito'y mapapagsumakitan natin at ito'y patuloy natin may pagbabaka ang ating sarili at may titiis, ito, nagiging, sabi nga po sa salita, nagiging kabahagi tayo ng paghihirap ni Kristo. Marahil, may iba't iba man tayong mga sitwasyon, mga kapatid. Yung iba sa atin ay matagal na sa pananampalataya, matagal ng pastor, at meron mga ibang nagpapaumpisa pa lamang po. At meron naman pong mga manggagawa, kabalikat ng gawain. Pero iisa lamang po tayong sa mga kalalagayan na tinanggap sa Panginoon. Na meron pa rin po tayong mga personal na kaharapin. Hindi po ba? Dahil individual tayo na pinagkalooban ng dakilang biyaya. At para sa paglakad natin sa pananampalataya, ito yung bagay na ating magiging kagalakan. Yung dakilang biyaya na yun, na pinagkaloob ng Panginoong sa atin. Na yun yung kapangyarihan upang patuloy natin mapag-isan. Dahil kung atin pong patuloy na kakaharapin yung ating mga pagsubok, di po ba? Sino po ba makakapagsabi na madali? Di po ba? Pero sabi, kung tiisin ninyo ang pagsubok, ang mga pagsubok upang maging ganap ang anumang pagkukulang ninyo. Dahil
Katulad nga po ng ating patuloy na pinanghahawakan, may unang nagtiis para sa atin. At yung mga naunang ginamit sa atin na lingkod ng Panginoon, yung mga great servant of God, great apostle, di po ba? Talagang tiniis nila at pinagbaka din po nila upang ating maging kalakasan, upang ating maging kagamit-gamit sa paghubog ng ating pananampalataya at ating patuloy na binubulay-bulay kung ano yung mga bagay na kalooban ng Diyos at na maging proseso sa ating pagsunod at patuloy na pakikipagbaka sa ating pananampalataya sa ating Diyos, na sa mga bagay na ating ginagampanan araw-araw. Amen. Alam niyo po, dahil 2 years mahigit kung gumraduate after Bible School at talagang inihilera ko po ang ang kalalagayan ko bilang newbie nagpapastor. Newbie, ano ba yung newbie? Yung talagang wala pang tinatahidan pa lang or wala pang tahid. Kumbaga, talagang pinoproseso pa lang ang pagiging pastor. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil patuloy na pinibigyan tayo ng karunungan upang maging matured sa lahat ng bagay. Dahil nung mga unang taon, talagang madalas ko pang nakakasama ang Pastor Joel. At nung wala pang aking asawa. At may mga bagay na, yung punto na iyon, may mga bagay ka pang talagang sinasandigan, inaasahan. At nung time na in-entrust na nga po ng Pastor Joel, yung Balagtas, at nagpo-focus na po siya sa mga mission, at yung asawa ko po ay dati pang nasa abroad, meron ka pang inaasahan. May nasasandigan ka pa. Meron pa pong dumarating sa iyo na talagang magagamit mo or makakatulong sa paglilingkod. Pero ngayon po, halos maglilimang buwan na po na talagang kaming pamilya ay lumalakad sa pananampalataya. Nandun po talaga kalakip yung pagtitiis. Dahil unawang-unawa naman po namin bilang pamilyang naglilingkod, kabalikat o kasama yung aming mga anak at na naging katuwang namin sa ministeryo, na yung aming pagsunod ay hindi lang basta salitang pagsunod, kundi merong pagtitiis, merong paglalaan ng buhay, merong bagay na kakaharapin, at yun yung mga bagay na binabaka na ng pamilya ng lingkod. Na sa bawat buwan ay meron kang ibubuno sa pananalangin kung paano matutugunan yung renta, yung tubig, kuryente, at yung mga kailangan pa sa gawain. Pero ganun pa man, kapag yung kagalakan ay talagang mag-uumapaw at pinangahawakan yung pangako ng Diyos na ating patuloy na pinangahawakan ng Diyos, ay kailanman hindi tayo pababayaan at iiwan. Na habang pinoproseso yung ating pagiging lingkod ng Diyos, sabi nga po dun sa ating ginamit na mapalad ang taong nananatili. Dahil dito, magiging ganap ang ating unti-unting pinapatatag yung ating kalalagayan kung paano tayo haharap dun sa mga responsibilidad natin, dun sa mga ministry, sa pagpapalakas ng kaluluwa, hindi po ba? Sa pagtataguyod ng mga gawain. Amen. At alam naman po natin na marami po talagang bagay na nakapaloob doon, na minsan bilang lingkod ay ikaw mismo
yung karapat-dapat na unang maging ganap. Sa paanong paraan? Kailangan yung faith mo ay mas lalo mo pang hingin sa Panginoon, mas lalo pang palawakin, patatagin. Dahil ikaw yung inaasahan, ikaw yung sinasandigan ng mga tupa or mga kaluluwang binigay sa iyo ng Panginoon. Na sa pamagitan ng paglakad mo sa pananampalataya, sa Diyos ka aasa. Sa Diyos ka magbubuno ng pananalangin. Na kahit kumapal ang tuhod mo, di ba? Kahit nagugulumihanan ka na maraming kakailangan. Di po ba? Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos na nasumpungan naming pamilya na hindi kami pinapabayaan. Simula nung dumating ang aking asawa, ang Pastora Mase. At talagang dineklara po namin na susunod na. At magtatapat na po kami. Kasi po, matagal na po kami tinatanong ng ating mga tagapanguna or mga pastor, lalo na po nung nag-aaral pa ako sa Bible School, kamusta ang Pastora Mase or kamusta ang asawa mo, ganito, ganyan. Sabi niya, pagtapatan nyo lang naman talaga, hindi naman kayo pababayaan. At nandun na po ang aming pamilya sa pagtatapat at pagsunod. At talagang binabaka na po o hinuhubog na po talaga ng Panginoon yung aming kalalagayan. Dahil meron po kaming college, may kolehiyo po kaming anak na nag-aaral. Ganun pa man, kinagagalak po namin. Alam niyo po, isang bagay na nagiging kalakasan po sa akin bilang ama, yung makita po yung aking mag-ina na patuloy silang nagtatawanan, nagbibiruan. Dahil minsan po, one time, nagbibiruan po silang na hindi ako kasama doon sa usapan. Na nandun na tayo, nandun na tayo sa pagtitiis. Sabi nga po ngayon, nandun na tayo sa pagsunod. Ngayon naman, kumakaharap na tayo sa pagtitiis kasi maraming mga isipin, bayarin, kailangan ng allowance ng aming mga nag-aaral sa kolehiyo at yung mga bayarin namin kada monthly. Pero ganun pa man, mga kapatid, habang tayo ay pinupuno ng ating or yung pangako ng Diyos na ating patuloy na kinakaalala, na huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Bagkus tayong magtiwala sa Panginoon. Na minsan, i-inject sa'yo ng kaaway na kaya pa naman natin magtrabaho, di po ba? Pero dahil nga po, nandun na po ang pamilya ng inyong lingkod or ang aming pamilya sa pagtatapat. Kaya natin to. May mga bagay siyang ipapangusap, may mga bagay siyang ituturo kung ano ang dapat gawin. At sa pamagitan nun, nakikita namin sinusurvive naman po yung ating pang-araw-araw. Yung ating gawain na nakakapagpatuloy. May mga work siyang ginagamit sa pamagitan ng mga tupa niya. Di po ba? At sabi po kasi dito, kung mayroon man nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos at ibibigay niya ng walang pagmamaramot. Dahil bilang lingkod or bilang anak ng Diyos, hindi naman palagi tayong maalam o all-knowing. Lalo't bilang tayo'y tao lamang po. Kaya habang tayo ay humihingi, katulad nga po na sinabi ko kanina, na patuloy lamang po namin inilalakip ang aming pong buhay sa patuloy na paghihingi ng karunungan kung ano po ba dapat gawin. Kasi nasa proseso pa lamang po kami. Pero ganun pa man, tapat ang Diyos na nagbibigay ng higit na pamamaraan upang ang pagtitiwala namin sa Kanya ay ma-enhance. Binibigyan niya kami ng higit na yung kapangyarihan ng salita na aming binabasa ay mai-apply namin sa aming buhay, lalo na sa paglakad. At salamat sa Panginoon. Kasi ito po yung sabi sa 6, dito po kami ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad. Na yung mga bagay na hinihingi sa Panginoon,
na kung paano kami i-guide, paano tayo i-guide ng mga nagtitiwala, naglilingkod sa Panginoon, ay tapat naman ng Diyos na nagkakaloob. At doon sa katapatan niya, kailangan, sabi po dito, huwag magdududa daw po. At sabi ko nga po kanina, nandun na po kami sa proseso ng pagtitiis. Dahil pinili namin maglingkod ng may katapatan. Although meron pa po kaming kakayanan. At meron pa pong pamilyang umaasa, kapatid, pero ganun pa man po. Dahil tinawag kaming mag-asawa bilang maglingkod, kabalikat ang aming pamilya. Katulad din po ng mga ibang kasama natin dito, at katulad din po ng bawat sitwasyon natin. Napakasarap po or nagiging kagalakan po natin bilang anak ng Diyos yung patuloy tayong nakakapanatili. Na kahit alam natin na minsan parang hindi na natin kaya, gulong-gulo na pong ating isipan, paano ba? Kasi patuloy na tayong humaharap sa mga bagay na responsibilidad. Bayarin sa tuition, bayarin sa renta, pangailangan every gawain. Dahil alam naman po natin, kalimitan po sa Door of Faith ay meron, after ng service ay may fellowship or munting salo-salo. Diba? At nakaugalin na rin po ng balagtas, meron din pong gano'n. Pero salamat pa rin po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Patulad ng hindi papabayaan ng Diyos sa mga lingkod niya na ginamit sa Biblia. Sa lingkod niya na ginagamit sa atin upang maging kalakas sa pamilya ng Nazareno. Na kung paano nagiging sila'y equipped na ginagamit, Panginoon. Lalo na sa pinanggalingan ko sa bansang Taiwan. Na kung paano lumakad sa pananampalataya at nakakapanatili ang pamilya ng Pastor Paul. At ang ating pamilya na nagiging huwaran sa atin ng pamilya Masareto. Di po ba? Ito yung nagbibigay sa atin ng higit na gano'n. Na patuloy tayong magalak. Kasi sabi nga po sa aklat ng hindi lang tayo nakakaranas ng pagsubok. Lahat tayong mga anak ng Diyos. Lahat ng mga ginamit sa atin upang ma-enlighten tayo at mapili natin magtapat sa Panginoon. Di po ba? Hindi naman iba rin ang kanilang pong buhay. Pare-paras po tayong nilakipan ng dakilang biyaya. Kaya po tayo nakakasunod lamang. Kaya yun po yung mga bagay na sa oras na ito ay patuloy na nagdudulot sa inyong lingkod. Na hindi upang magmalaki, kundi nagagalak lang po ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nandun po ang inyong lingkod sa proseso. At habang inuulay-ulayaw ko yung mga pangangamusta ng mga, kahit po ang mga Pastor Joseph, nung time na nag-aaral pa, kamusta na? Yung Ma'am Lani, Ma'am Helen, lahat po, pati ang pamilya ng Pastor Paul, kapag nangangamusta, mabuti po sa biyaya ng Panginoon. Kasi isang bagay din po na kinagagalak ng tagapanguna na nakikita nila na kahit hindi man nila tayo kasama sa pang-araw-araw, ay nananatili tayo, umakapit din tayo sa pananampalataya. Nagiging kalakasan din po sa kanila. Na kahit wala sila sa tabi namin, hindi po ba? Pero kaisa sa pananampalataya, nagiging kabahagi tayo. Dahil lahat po tayo ay pinili upang ipagmalasakit ang lahat ng bagay. Yung mga gandang gawain ito. Dahil napakadakila ng pangako ng Diyos. Yung kaagipat ng ating pagtitiis ay higit pa sa ating iniisip o inaasahan.
yung pangako ng Diyos. Yung kalakip ng 12a, na dahil, sabi dito, dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Na kaya tayo patuloy na kakayanin manatili sa kabila ng mga paghihirap. Unang-una, hindi iisipin natin, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa atin, sa pagtitiwala sa atin. Kasi siya nga po yung great example, at hindi rin po nalingid sa atin na sinabi niya sa John 16:33 na aaliwin niya tayo pagkat hindi magiging madali ang ating susuunin. At sinasabi din po sa aklat ng Pedro na huwag tayong magtaka. Pero ganun pa man, katulad ng gintong dinadalisay, nandun tayo sa proseso. Nandun tayo sa mga lakbayin na dapat nating kaharapin, yung mga buhay na ating ginagalawan, ano man po iyan. May mga problema tayo sa ministry, may responsibilidad tayo bilang magulang, meron tayong mga ganito, ganyan. Pero sabi po dun sa ating inawit, hindi naman talaga nagkukulang ang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, natitiyak natin tayong mga anak ng Diyos. Amen. Sabi po ng ating kapatid na si Sister Ashely, trust in the living God will richly give us all things to enjoy. Nasa buhay natin, na-enjoy talaga natin, nagiging kagalakan, yung pakikipagbakan natin. Dahil alam natin na sinasabi dun sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 5, na sa pamagitan ng ating pananampalataya, iniingatan niya tayo na makapanatili, na hindi na malaglag. Amen po. At dahil ito po yung plano niya para sa atin, na maging kabahagi tayo ng paghihirap ni Kristo. At yung mga bagay na pinoproseso sa atin ay magiging blessing din po sa atin, upang mas lalo pa tayong tumatag, mas lalo tayong maging equipped, mas lalo pa po tayong maging higit pa, or daily, araw-araw, patuloy natin maramdaman na yung lahat ng bagay na nagiging buhay natin ay plano ng Diyos. Plano para sa ikabubuti natin. Plano para ma-refine us at talagang mapatunayan na tayo'y tunay na ginto, tunay na anak ng tunay na tupa ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, salamat po sa Panginoon, at isang kagalakan din po na patuloy na maging kabahagi ng gawain ito. Dahil habang nakikita ko, habang nakakasama ko rin kayo kada umaga, isang bagay na kabutihan ng Diyos. Nakakapanatili ang bawat isa sa atin. Napapalakasan tayo sa presensya ng Panginoon. Na yun yung mga bagay na talagang inaadya o laan ng Diyos para sa atin. Kaya sa oras na ito, salamat sa Panginoon, at yun lamang po yung patuloy na bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa oras na ito. Na yung ating pananatili ay isang bagay na mainam, na kahit ano man yung mga bagay na pinagdadaanan natin, ito'y may kalakip na pangako. Kasi hindi tayo magiging ganap kung sa bawat kinakaharap natin ay patuloy tayong hindi magtatagumpay.
patuloy tayong magpupuli, di po ba? At salamat po sa pribilehiyong mapaglingkuran natin ang ating Diyos. Kaya sa umagang ito, kung paano yung salita ng Diyos ay hindi naman tayo pinagkulang. Biyaya niya sa atin lagi sapat. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Kung paano, lalo na salamat po sa Panginoon sa mga naging kabahagi kung paano ko na-form sa lugar ng Taiwan at nakapagpatuloy dito sa at sa Pilipinas. Salamat po sa dakilang biyaya niyo. Kasi kung aking titingnan yung naging proseso, dahil lamang po talaga sa biyaya. Dahil po sa tulong ng Panginoon. Kaya po, sa mga bagay na ating kinakaharap, kung paano sinasabi ng mga mas matatagal sa nalingkod sa atin, mas matatagal na pastor, mas equipped na pastor sa atin. Talaga naman po, hindi tayo pababayaan. Basta patuloy lang tayong manatili, magtiwala, at patuloy nating yakapin ang kalooban ng Diyos. Kalakip na mayroon tayong kagalakan na nagagamit natin, nararanasan natin, na yung ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala sa atin upang patuloy na yung pananampalataya natin ay mahubog sa Kanya. Dahil ang ano nga po natin bilang anak ng Diyos ay tayo ibinilang na po sa mananagumpay. Kagaya nga po naalala ko nung ito lamang po, panghuli na lang po, nung sa Bible School, ang ating pong ay triumphant minister, mananagumpay. Tunay naman po na binilang tayo sa parada ng tagumpay. Kaya ang lahat ng bagay ay nakakaya natin. Di po ba? Hindi sa sarili nating gana. Yung pananatili ay hindi natin sa sariling lakas, kundi sa biyaya at pag-ibig ng Diyos na yung iniyayakap niya sa atin at pinagkakaroon. Kaya salamat po sa umagang ito na kung paano tayo nagpapalakasan kada umaga. Salamat po sa Panginoon dahil yung biyaya niya makapanatili tayo ay isang higit na pagpapala at magdulot sa atin ng kagalang. Na yung bawat sitwasyon natin, hindi man tayo magkakasama, pero na nandun tayo sa gawain nagpapalakasan upang patuloy nating magdulot ito ng kagalakan sa presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Ama. Salamat po sa pag-ibig niyong walang hanggan na aming patuloy, Panginoon. Nagdudulot sa amin ng higit na kagalakan upang makita namin lahat ng mabuting bagay at patuloy namin magamit ito upang patuloy kaming makapanatili sa inyo, upang patuloy namin makita ang aming pong buhay na laging patuloy na ipinagbabaka kung ano man yung mga bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. Yung pribilehiyo mapaglingkuran ka, yung pribilehiyo mapagtapatan ka. So, umagang ito, Panginoon, ano man sitwasyon, Panginoon, ng bawat isa sa amin, sa kasama ko ngayong devotion at sa makakapanood pa nito. Kayo nga po ang Diyos, Panginoon, na higit na magpuno ng higit na kagalakan, katatagan at kapangyarihan, Panginoon, to keep us in every instances na aming ginagalawan, Panginoon, aming kinakaharap, O God, dahil tapat ka po, Panginoon, sa iyong pangako. Dalangin po namin sa oras na ito. Patuloy po namin, Panginoon, panghawakan ng iyong mga salita na kami po, Panginoon, ay binilera nila po bilang mananagumpay. Tinanggap na po namin ang dakilang biyaya. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy nga po ang higit na pabor, ang patuloy niyong ilakip, Panginoon, pagpapala, at anuman po, Panginoon, pangailangan, hindi lang sa aming mga nagbubulay-bulay at patuloy na kinagagalak yung salita, maging sa aming mga tagapanguna, sa pamilya, Panginoon, ng Pastora Never, sa kanyang mga anak, maging sa aming district superintendent, sa pamilya ng Masaredo, O God, sa bawat lingkod mo, na patuloy, Panginoon, nakakapanatili, O God,
at patuloy na binabaka ang lahat ng bagay na kalooban niyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinagpapala po namin ang bawat isa. At binabalik po namin sa inyo ang papurit, pagdakilat, pagluwalhati sa inyong pangalan sa oras na ito. Dahil tapat ka, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mong hanggan sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At God bless po sa inyo, isang kagalakan at kalakasan na makasama po kayo sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon.